So I'm proud naman na kahit pa paano yung pangarap ko, utay-utay na nakakamit ko. So guys, ito yung farm ko. Masaya ako na i-share sa inyo. Sana lahat ng mga kanegosyo kasi sa farmilla natin, yung pinapangarap yung farm, inyo pong makamit. Good morning mga kanegosyo kasi sa farmilla. Happy New Year 2026. So guys, gusto ko lang i-flex sa inyo itong ating farm. Ewan ko lang kung kailan tayo last na nag-vlog dito sa farm natin. I-tour ko muna kayo. Yan. Awa ng Diyos, covered na yung farm natin ng bakod fence. Yung fence natin guys, yan ay puyat steel ang yero. Then ang tubo natin ay 1.5 pero gauge 40 yung pinakamakapal. Ang lubog dyan ay 3 feet nakasemento, ano. Nga guys, yung last natin na vlog may kubo lang pero ngayon meron na siyang may kitchen na, mayroon ng mga breeding area na may building na yon. May i-develop pa lang tayo dito guys. So guys, pakita ko lang muna yung labas. Guys, yung labas na ito. Yan. Mula sa Barangay Road guys. Mula sa Barangay Road, nasa mga 150 meters lang to 200 meters. Then, yun nga guys, nakita nyo yung bakod na napakahaba niyan. Ano? Yan, napakahaba niyan. And then guys, itong loting ito, yan. Kamutihan yan, inihintay lang i-harvest. Pag na-harvest to, ito ay 7,500 square meter. Mahaba yun guys, mahaba yun nandun. Then hanggang doon sa dulo, sa dulong yon kapantay ng bakod natin, 7,500 square meter. Ito guys ay i-aariendo natin, i-rentahan natin para sa parking. Parking, and at the same time, maglalagay tayo siguro dito ng cording na rin siguro or parang marami tayong pwedeng gawin dito. Ang plano kasi natin guys dito, hindi na tayo magpapasok ng sasakyan. For biosecurity. So pagpasok nila dito sila magpa-park. Ano? Then hopefully in the future ang target natin, may parking tayo dito. Then siguro may kaunting tanim. Then target natin maglagay tayo ng kubo. Okay, nung una kasi ang target natin doon sa mga nyug na yon, guys, mga nyug, maglalagay tayo ng kubo para yung mga bisita natin pwede silang tumulog. Pero sa tingin ko parang mas maganda dahil dito na rin naman yung parking. Maglalagay tayo ng ilang kubo dito siguro. Pwede silang mag-camping, pwede silang magluto, parang ganon. And then, pero at least hindi na natin papapasukan talaga dito ng sasakyan. Guys, yung cording, yan yung cording natin, yan yung mga tipi. Ngayon nga lang hindi ganon kadami yung nakalagay ng mga manok kasi nga marami nang nakabili. Then ito guys, yung ating flying fence hanggang doon. Pakita ko sa inyo. So guys,
nag-start tayo dito na i-develop itong farm na ito. Nag-start tayo ng June. Nag-June, ipina-bulldozer natin, pinalinis natin, halos 1 month na mahigit pinalinis. And then nag-start na nga tayo ng magpabakod. Nag-start tayo bumili ng kubo. So, kung June, July, August, September, October, November, December, January. So let's say almost 8 months. June, July, August, September, October, November, December, January. Pero ngayon naman, January lang ngayon. January 19. January 18 lang. Pero guys, parang mid-June lang tayo nag-start. Guys, ito guys, yung flying fence natin ay pinapagawa. Napakahaba niyan. Ito, nasa mga 52 flying fence yan. Ang magagastos, ang ikakabit natin. Kaya guys, napaka-iba yung pagkakakabit niya. Matibay. And then guys, tingnan nyo, ganito yung kahaba. Ang dami, guys, So guys, itong area ito, open yan. So ito rin, dito rin talaga. Sa totoo lamang, okay din naman dito yung camping. Natin yan, grass cutter natin yan. Siguro doon talaga, pwede rin talaga doon maging kubo. Paggising nila, magigising sila sa tilaok ng manok. May mga tanim-tanim tayo siguro dito lang. May baka. Gusto ko rin nga yung kahit paano yung free range chicken. Guys, kung nakikita nyo yung mga tubong yun, yung matataas na tubo doon, yun yung ranging area. So, baka may magsabi na, so sir, akala ko ba negosyo Philippines? Guys, pwede kong sabihin, pwede kong pagmalaki, negosyo lang, hindi bisyo. So, for almost 8 months, let's say 7 months, pwede kong sabihin na yung mga message, yung mga comment ng mga tao before na hindi kayo kikita kung magmamano kayo, hindi kayo kikita kung hindi kayo maglalaban, hindi kayo kikita kung hindi kayo mananalo sa ruweda, hindi kayo kikita kung walang resibo. Pero guys, napatunayan ko na kahit hindi ka maglaban ng manok, makakabenta ka, magkakapera ka. Nung una, sabi ko, medyo matagal yan kasi bago ka magbenta ng manok, 8 months. Pero tayo, nag-isip tayo ng way, nag-start tayo magbenta ng mga day old, and then ang nangyari, nagbebenta rin tayo ng mga fertile eggs para makatulong tayo sa mga backer. Nag-invest tayo ng medyo malaking din ngayon. Sa January 24 and 25, mag-start tayo mag-out ng mga month old. So, mga kanegosyo, kasi sa familia sa lahat ng mga OFW, sipag, tiyaga, diskarte, ito ang pangarap ko na farm. Sa mga magtatanong, ang farm pong ito ay almost 2 hectares, 1,890 square meter. Palibot siya ng bakod na puyat. Talagang covered na covered yan. Yung nandun guys, sa areang yon, bukod sa yero, meron tayong barbed wire para mas mataas. And then yan, i-develop natin yan dire-diretso hanggang doon. Kung nakita nyo, ganito kahaba yan. Sipin nyo, ganito kahaba yan. Guys, napakahaba. Nilalagyan natin ng flying fence sa mga manok. Yan, ganin natin nyo. Ganun yan kahaba. Guys, yan, hanggang doon. Then doon, A-type na ang ating gagawin. Maglalagay tayo ng mga A-type na kubo para kung kayo ay papasyal dito sa Taal Volcano Game Farm, powered by Papa Rabbit 3, lalo-lalo na yung mga FW natin, pwede kayo magstay overnight. Makakatim kayo ng lomi, gisado, goto, tinolang manok. Alam ko, sino ba namang hindi nangarap na magkaroon ng farm? Alam ko, yung mga tao gusto rin magkaroon ng farm, kaya nag-share tayo. Pero yun nga, ito medyo malaki yung akin to. Kaya sa totoo lamang po guys, bakod na bakod pa lang, napakalaking pera. Ngayon, alam naman natin, ang mag-develop ng farm, yung labor, napakamahal. Ito nga guys, mahaba na yung damo. So kailangan i-mower na yan. So ito, target natin, pwedeng parkingan. And then yung mga gustong mag-camping, may mga kubo-kubo dyan. Yan yung gagawin natin, maglalagay tayo ng kubo dyan. Maglalagay tayo ng coffee shop, kaping barako. And then i-develop na natin yung kabilang yan guys. So nag-share tayo, share nyo, comment down below, ano ba yung gusto nyong gawing farm. Guys, who knows, kita nyo yung manggahang yan, guys, may mga mangga yan. Baka makuha natin, yung kabilang yan makuha natin. Malay natin, ang target natin, integrated farm.
Gusto ko ring maglagay dito ng rabbit. Mag-a-assign tayo ng isa na pwede mag-alaga ng rabbit. Baka sabihin nyo, ako kasi kaya hindi na nag-rabbit. Or may kaunti pa naman sa farm kasi nagkasakit ako. Yung farm ng rabbit ay parang yung nag-cause ng asthma ko. Parang gano'n na allergy ko. Pero doble ingat na rin siguro. Kaya kinakailangan siguro pag nasa farm ako, baka ang gawin ko, siyempre laging dapat naka-face mask ako. So I'm proud naman na kahit pa paano, yung pangarap ko, utay-utay na nakakamit ko. So guys, ito yung farm ko. Masaya ako na i-share sa inyo. Sana lahat ng mga kanegosyo kasi sa farm nila natin, yung pinapangarap yung farm, inyo pong makamit. So sipag, tiyaga, dahil alam mo, masaya ako na kung may mga OFW tayo na uuwi, magpa-farming, masaya ako para sa inyo kasi makakasama nyo na yung pamilya nyo. So mahirap yung kaya kayo uuwi, may sakit, matanda na, then ang number one dyan, ang masakit na katotohanan, malayo yung loob ng pamilya natin sa atin kasi matagal tayong hindi nakasama. So sana sa lahat na nakakapanood ng vlog natin ito, yung pinapangarap ng farm, ay makamit nyo. So God bless. Magbablog tayo na magbablog about dito sa farm, ang pinapagawa natin para at least magka-idea kayo. Kung may mga tanong kayo, comment down below. Ako po, negosyo lang, hindi po bisyo. Ang atin po, business lang talaga. God bless po sa inyong lahat. Kita-kits po tayo sa sunod natin video. Have a blessed Sunday po. God bless po. Kung may pinagdadaanan po tayo, pray lang lagi. So lahat ng ating problema, yan po ay magiging okay. Huwag kayong mag-alala. God bless po. Salamat po ng marami. Bye-bye po. Bye-bye po.